never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other POGO. Alright. Pero tama naman pong totoo na nakipag-meeting kayo sa PAGCOR tungkol sa POGO sa PORAC. Yes or no Totoo lang po yun, nakipag-meeting Okay. ako, but as I said, ang aking kasama po ay kakilala ko bilang Whirlwind Corporate Secretary, and I have documents in my possession which I would like to submit now to the Senate. Yes, Kasi iba please po do yung that. usap-usapan Thank you. lang, iba kapag notaryadong dokumento. Okay. And definitely, yung pagtestimonya ng ibang mga resource persons ay hindi rin lamang usap-usapan at may mga sinasubmit ding dokumento. Otherwise, the committee would not bother inviting them again and again to Madam, the hearings. Excuse me. I just like to ask the next question. So, ang topic ng mga meeting at pag-uusap nyo sa PAGCOR, and in fact, mga pag-follow up nyo sa PAGCOR, ay utang ng Lucky South 99 ng mismong POGO. Tama po ba? Yes Tama or po no? yun. Alright, salamat. So, hindi lang talaga Whirlwind, Lucky South 99 din. Pwede ba ho So, mag-explain? Pwede naman po. Okay, kasi po ang Whirlwind is not only the lessor, they're also the service provider. Now, I appeal now to the officials of PAGCOR. Siguro kayo po mag-explain kung anong ginagawa ng service providers, including Chair Andrea Dominguez, because I had an opportunity to work with her. Domingo, no? Ang service providers po, sila talaga ang nagbibigay ng lahat na kinakailangan ng mga POGO operators, kasi POGO operators po, lahat yan Chino. Hindi po yan nag-i-Ingles. Kaya nga po meron silang mga representative sa PAGCOR. Dahil sila mismo, they have no ability to communicate dahil nag-establish na nga sila ng mga independent POGO hubs. So ang pagkakaintindi ko po talaga, trabaho po ng service provider na magbigay ng serbisyo sa kanilang mga kliyente. Alright, Attorney, salamat. The committee will ask further questions sa PAGCOR. Balik na lang po tayo dito sa Lucky South at PAGCOR, no? Ang sabi po nyo, you did not authorize the use of your name in the organizational chart. That was submitted as an official attachment by Lucky South 99 to PAGCOR. Totoo So, kasalanan po yan ni Cassie Linong, tama ba? Hindi po. Kasalanan Hindi. po yan ng kung sinong gumawa. Sino Dahil ang wala gumawa? naman pong establishment. Gumawa po niyan Lucky South. Yes. Dahil sila po nag-a-apply. Na si Cassie Linong ang isang doon. Wala po ang pa boss tayong doon. ebidensya na nagpapakita kung sino nag-submit talaga ng mga dokumento, but PAGCOR can confirm kung sino talaga nag-submit ng mga dokumentong yan. Okay, we will Pero- ask PAGCOR that again later. We asked them before. Basta ang malinaw po sa komite ay yung organizational chart na yan, na may drawing, may box, na legal, na nandun yung pangalan nyo, was one of the official attachments sa submissions ng Lucky South 99 sa PAGCOR. And sabi nyo nga, ang tawag nito, about this, or kinasuhan nyo ba siya na kung bakit nandun yung pangalan nyo sa organizational chart? Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi nyo, binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, Hindi you naman already ako assume... nagagalit. Sinasabi ko lang wag niyong gawin Oo, yun. pero ngayon po, sinabi nyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayan nga po ang sinasabi ko. As far as I know po... Attorney, please stop using that offensive verb insinuating. I am a very plain speaker. Okay, I'm Pwede sorry. Nyo lang, it's all right. Pwede Okay. nyo lang sabihin mali yung fact na Mali po. sinasite, tinatanggi Oo. nyo yung sinabi ng ibang resource person. 4 na taon na pong itong investigasyon. Halos wala na pong nag-i-insinuate kasi dire-diretso na pong mag-usap. Okay, so please tell the committee, kinonfront nyo ba si Cassie Linong or kinasuhan nyo ba siya? Bakit nandyan yung pangalan nyo sa organization? Well, unang-una po, nalaman ko lang na nandun ang aking pangalan nung nag-hearing po last time dito na sinabi ni Chairman Altenco. Pero bilang abogado and naging professor ng constitutional law, I'm familiar with the rules of the Senate. And the Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the suppletory character. I don't need to argue with you about Opo, that, attorney. pero But you ang don't need sinasabi to, ko lang po- excuse me, sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate Well, are. I'm just Please citing just po. answer our question. You don't My need to answer cite, po it's not is necessary. that document is only evidence of its existence.
Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan, o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan, o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, Pag as wala I po said yan, earlier, excuse hindi me, po excuse siya me. po No, pwede. excuse Ma'am, me. excuse me No, kasi... no, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am Yes, a it's all resource right. person invited. Yes, you are. I was Wait. asked Let me to finish. answer. Yes, you Hindi ko already po answered in maintindihan, excess. Kapag gusto niyo Sandali akong po. tumigil, papatigil niyo ako pag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in Attorney. the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am Chair, saying, Madam yes, and Chair. Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I and apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, Po bumitiw itong bansang Niger, yung Burundi na taga-Africa din, ang Pilipinas at ang Hungary, kauna-unahang European na bansa ay bumitiw din sa ICC. Ang dahilan ng Niger kasi ang ICC daw ay instrumento ng kolonyalismo. Ang Niger po ay isang dating French colony. Alam nyo, matindi ang mga Pranses pagdating doon sa kanilang mga sinakop na bansa. Dahil hanggang ngayon, talagang tinatrato pa rin nilang parang colonies ang mga African countries na yan, pati ang kanilang mga currency nakakabit pa rin sa Central Bank ng France. No? So, hindi talaga nagbigay ng tunay na kalayaan itong France sa kanilang mga dating colony. Now, bukod po sa Niger, may dalawa pong bansa na kasabay nag-anunsyo ng Niger doon sa intensyon na mag-withdraw. No? Ito pong bansang Mali at saka ang bansang Burkina Faso. Ito pong tatlong bansang ito ay kabahagi ng Organization of Saheli States. No? At silang tatlo po ay magkakaratig bansa at sila rin po ay pare-parehong mga naging colonies ng France. So inaasahan po natin matapos magbitiw ang Niger, magbibitiw din po itong Mali at saka Burkina Faso kasi nag-anunsyo sila kasabay ng Niger na sila ay bibitiw sa ICC dahil nga daw ito daw po ay instrumento ng mga kolonyal ng France. Now yan din po sinasabi ni Tatay Digong, no? Na itong ICC na ito talaga yung mga European colonial powers na nagpupumilit na ipagpatuloy ang kanilang impluensya sa mga dati nila mga colonies, no? At siyempre tayo po ay kabahagi din ng mga bansa na sinakop din ng dating ng Espanya noong mga unang panahon, dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng mga bayani gaya na Rizal at ni Andres Bonifacio. No? So yung pagbibitiw, sabi ng Niger, kabahagi yan ng pagkakaroon ng tunay na kalayaan laban doon sa mga sumakop sa kanilang mga bansa. At ang Niger nga po ay colony ng France. Now, bukod po sa Niger, nagsalita na rin po. Dati-dati pa ang South Africa, ang economic powerhouse ng ICC na nais rin nilang bumitiw. In fact, sinimulan nila ang proseso pero ibinawi. Pero ngayon po, nagsasabi pa rin sila na kinukonsider nilang bumitiw. Bukod pa po sa South Africa, ang bansang Uganda ay nagsabi na hindi sila masaya sa pagiging miyembro ng ICC at ang bansang Kenya ay nag-iisip na rin po na bumitiw. Formal nang kumalas ang bansang Niger sa International Criminal Court or ICC dahil sa aligasyong selective justice na pinapairal umano ng tribunal. Bilang tugon dito, nagpahayag na pagkadismaya ang ICC sa naging desisyon ng West African country. Magiging epektibo ang pagkalas ng nasabing bansa makalipas ang 12 buwan. Ang Niger na ang ikatlong bansang kumalas sa ICC. Magugunit ang unang kumalas sa Rome Statute ang Burundi noong October 2017 na sinundan ng Pilipinas taong 2018 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ng Assembly of State Parties o ASP ng International Criminal Court na sinuspindi nila si ICC Chief Prosecutor Karim Khan. Bunsod ito ng alegasyong sexual abuse ng isang miyembro ng kanyang opisina. Ayon sa pahayag ng 21-member bureau, nagpasya sila sa pamamagitan ng qualified majority na agad na ipatigil ang tungkulin ni Khan habang hinihintay ang pinal na desisyon ng kabuuan ng ESP. Nilinaw naman ng grupo na ang suspensyon ay hindi indikasyon ng magiging resulta ng kaso. Pansamantala na ring nag-leave ang 55 anyos na si Khan sa ICC mula May 2025. Sa panahon ding ito,
Naalis na siya sa paghawak ng high-profile cases gaya ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas. Magsasagawa ng special session ang ASP sa lalong madaling panahon upang talakayin ang kaso. Pinangalanan ng prosekusyon ng International Criminal Court ang 8 kasabwat umano ni dating Pangulong Duterte sa umano'y crimes against humanity sa madugong gera kontra droga. Sila ay mga kilalang kaalyado at naging opisyal ng gobyerno sa ilalim ng Administrasyong Duterte, kabilang sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Nakatutok si Jonathan Andal. Sila ang 8 co-perpetrators o kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity na pinangalanan ng prosekusyon sa International Criminal Court. Si Senador at dating PNP Chief Bato de la Rosa, dating CIDG Deputy Director for Operations at kalaunay naging acting PNP Chief Vicente Danao. Ang namayapa ng dating PNP Chief na si Camilo Cascolan, dating PNP Chief Oscar Albayalde, Senador at dating Special Assistant to the President Bongo, dating NBI Director Dante Giran, dating PIDEA Chief Isidro La Peña at si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Bukod sa kanila, meron pang ibang miyembro ng PNP at mga matataas na opisyal ng gobyerno na hindi pinangalanan sa dokumento. Sinubukan namin silang kunan ng pahayag pero wala pa silang tugon sa ngayon. Kagabi lang isinapubliko ng ICC ang mga pangalan nila sa DCC o Document Containing Charges. Noong una kasing inilabas ng ICC ang dokumento noong Setyembre, redacted o tinanggal ang mga pangalan nila. Pagsapit ng Nobyembre, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may warrant of arrest na laban kay Senator Bato. Simula noon, hindi na pumasok sa Senado si De La Rosa. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong warrant of arrest laban sa 8 pangalan. Pero posible rin umano silang maaresto, sabi ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs. Sa ngayon, wala tayong alam. Pero pwede ring meron na, kaya nga nagtatago. Pero ang iintayin po natin ay signed issued warrant of arrest. Hindi na raw nagulat ang kampo ng mga biktima sa mga pangalang inilabas ng ICC na kasabwat umano ni Duterte sa Crimes Against Humanity. Ang napansin lang daw nila, Davao Boys ang karamihan sa mga ito. Ibig sabihin talaga, mahigpit ang koneksyon dun sa Davao Death Squad killings na ipinaparatang from 2011 to 2016. Tapos, inimplement nila nationwide from 2016 to 2019. Ito ay mga pulis, Davao, na ibinato sa iba't ibang unit. Pinilit siguraduhin or in-ensure na may impunity. Na hindi lang yung tagagawa ng krimen, ang Davao Boys, kundi yung dapat mag-iimbestiga ng krimen, Davao Boy din. Kaya may NBI, meron pong PIDEA, merong Secretary of Justice. Naging Davao City Police Chief sina De La Rosa, Danao at La Peña. Mula naman sa Davao Regional Police Office si Cascolan, habang si Giran, Davao Regional Director ng NBI. Si Go, longtime aide at assistant ni Duterte. Mula pa noong nagsisilbi ito sa Davao City LGU. Batay sa document containing charges mula 2011 noong mayor ng Davao City si Duterte hanggang 2019 na presidente na ito, nagkaroon umano si Duterte at mga kasabwat niya ng common plan o kasunduan para inutralize ang mga kriminal na sangkot sa illegal na droga sa pamamagitan ng pagpatay. Noong mayor pa siya, ginamit raw ni Duterte ang mga pulis at ilang civilian hitmen o ang DDS o Davao Death Squad para pumatay. Nang maging Pangulo, inappoint ni Duterte ang kanyang mga co-perpetrator mula Davao City sa mga high-level national position. Dito na itaguyod raw nila ang isang network na kasama na ang Estado tulad ng law enforcement agencies gaya ng PNP, PIDEA, NBI at maging Bureau of Corrections. Pinagalaw raw ang mga ito tulad ng DDS. Sa February 23 na magsisimula ang naudlot noon na confirmation of charges ni Duterte sa ICC. Dito tutukuyin kung may sapat bang basihan para litisin na si Duterte. At sa kaugnay na balita, kinontra po ni Senator Christopher Lawrence Bongo ang pagkakasama po sa kanya ng ICC bilang isa sa mga co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crime Against Humanity. Giit po ni Senator Bongo, wala po kinalaman sa operasyon ng pulisya yung kanyang trabaho noon bilang Special Assistant to the President at wala rin daw iniutos na illegal sa kanyang dating Pangulo. Kunin natin ang karagdagang detalye sa report ni Mar Gabriel. Na umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crime Against Humanity kaugnay sa war on drugs. Ayon kay Senator Bongo, walang kaugnayan ang mga akusasyon
sa realidad ng kanyang trabaho sa dating Pangulo bilang Special Assistant to the President mula June 2016 hanggang October 2018 at Executive Assistant to the Mayor ng Davao City mula 1998 hanggang 2016. Ang trabaho anya na ibinigay sa kanya ay pawang administrative lamang para alalayan si Pangulong Duterte sa mga personal na bagay at walang kaugnayan sa pulis o anumang law enforcement operation. Ang bawat aksyon niya daw sa kanyang trabaho ay nakabase sa batas at moral responsibility upang makatulong sa mga Pilipino na itinuro sa kanya ni Duterte. Binigyan din pa ni Senator Go na walang ibinigay sa kanya na anumang iligal na utos ang dating Pangulo at pinapaalalahanan siya na laging gawin kung ano ang tama. Ang tanging hangarin daw ni Duterte ay linisin ang bansa at labanan ang mga naghahasik ng krimen, lalo na pagdating sa iligal na droga. Tiniyak naman ni Go na hindi makakahadlang sa pagtupad ng kanyang trabaho bilang senador ang mga akusasyon laban sa kanya. Samantala, wala pang pahayag na inilalabas si Senator Ronald Bato de la Rosa na magtatatlong buwan ang hindi nagpapakita sa Senado mula nang lumutang ang impormasyon na may warrant of arrest na siya mula sa ICC. Bukod sa dalawang senador, kasama rin sa listahan ng mga co-perpetrator ng dalawang Pangulo, sina dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, dating PNP Chief General Oscar Albayalde, General Vicente Danao at General Camilo Casculan, dating NBI Director Dante Giran at PIDEA Director General Isidro La Peña. Sa totoo lang po, nung ako'y minsan ng kampanya para sa International Law Commission, yung buong organization, yung buong African Union na merong 52 membership ay sabay-sabay na nagsabi na baka nga sila bumitiw sa pagiging membro ng ICC. Pag yan po ay nangyari, well, 52 states po ang membro ng African Union, umalis na ang Burundi, umalis na ang Niger, baka alis na rin yung Burkina Faso at saka yung Mali. So out of 52 states, 48 states ang posibleng bumitiw pa sa ICC. Kapag natuloy po yan at talaga namang sinasabi nila na it's a matter of time na bibitiw sila sa ICC, ang matitira na lang bansa ay mga bansa ng Europa at saka bansa ng Latin America. Dito po sa Asia, halos wala naman talagang nagmembro dyan. No? Ang talagang nagmembro lang sa Asia ay Japan at saka ang Cambodia at saka Timor-Leste, no? Na talaga naman po, kaya naman po sila napilitang maging miyembro dahil nakatali po yan sa kanilang mga nakukuhang mga aid dyan po galing nga sa mga European countries. Talagang European Court naman po ang ICC. Ang tanong, kapag natuloy nga itong pagbitiw hindi lang po ng Mali at ang Burkina Faso at sigurado na po yan, kapag natuloy pa yung sinasabi na bibitiw din ng South Africa, ang Kenya, Uganda at yung African Union, ano bang mangyayari? Anong epekto nito kay Tatay Digong? Well, unang-una po, may posibilidad na kapag sabay-sabay nagbitiw ang mga African states, mawawalang saysay na po ang International Criminal Court. Unang-una, no? Katawa-tawa naman sila na International Criminal Court, ang mga miyembro lang ay mga Europeans at mga Latin Americans. Huwag po nating asahan na yung mga Latin Americans mananatili. Bakit? Kasi ang Latin Americans po, yung mga bansa doon ay hati po yan. Yung mga mas malapit sa Russia, gaya ng Venezuela, well, dati po, no? Ewan ko kung ano ngayon mangyari, yung Cuba at saka yung, I think, Guatemala, at saka yung mga malalapit sa Amerika, gaya ng Chile, gaya ng Argentina. Pero neither Russia nor Amerika po ay member ng ICC. So sa totoo lang, wala masyadong hawak ang ICC sa Latin American countries kasi halos lahat sila ay naging colony ng Spain o kaya di naman kaya ng Portugal. Alam ko na ang Espanya nangangampanya pa rin na sa kanyang mga dating colonies gaya ng Pilipinas at yung mga Latin American countries na manatili pa rin sa ICC, pero napakahina po ng impluwensya ng Espanya, hindi gaya ng France na hanggang ngayon nakatali sa kanilang ekonomiya sa ekonomiya ng France. So sa akin, wala talagang malakas na dahilan para manatili yung mga bansa ng Latin America sa ICC. Baka mauna lang na bumitiw yung mga bansa na mas malapit sa Russia at saka sa China, gaya po ng Venezuela, gaya ng Nicaragua, gaya ng Guatemala, no? At susunod naman yung mga ibang bansa kasi wala naman talagang impluwensya ang Espanya sa kanila. If at all, gaya natin, nabubuisit po ang mga dating colonies ng Spain sa mga Espanyol. Tayo talagang nagpakamatay mga ninunong natin para magkaroon ng kalayaan. So anong epekto nito? Well,
Kung sabay-sabay pong umalis sa mga African states, sabay-sabay umalis sa Latin American states, wala na pong estadong matitira. Ang pinaka-magandang mangyari pag sabay-sabay bumitiw sa ICC, magde-decide ng ICC, isarado na ang korte. Bakit? Una-una, kung wala sila mga bansa na kasapi, paano nila i-raise yung pondo na kinakailangan nila para magpatuloy ng paglilitis, no? Pero siyempre, baka naman hindi mangyari yan na sabay-sabay bumitiw. Pero bantayan niyo po yan. Ha? Ako, inaantay ko lang na merong maunang African state at inaasahan ko yung 52 states talaga na African Union. Sabay-sabay na po yan. Sunod-sunod na po yung bibitiw. So ang ideal is pag bumitiw na ang buong Africa, bumitiw ang buong Latin America, baka sabihin na ng mga Europeans, okay, hindi gumagana itong ICC kasi sa katotohanan naman, nung hindi nagmiyembro ang Amerika, ang Russia at ang China, talaga namang alam nila na baka hindi magtagumpay ang ICC. Kasi hindi naman ito kauna-unahang pagkakataon na nagtangka silang bumuo ng ganitong korte. Talaga naman pong meron ng mga naunang pagtatangka na magkaroon ng International Criminal Court, hindi lang natutuloy kasi nga yung mga estado ayaw nila na mabawasan ang kanilang soberenya. Kinakailangan pa rin talaga na dahil pinangangalagaan nila yung pagiging independyente mga bansa, sila pa rin ang lilitis sa mga kaso sa nangyayari sa kanilang teritoryo. So, scenario number 1, dahil magkakascade o talagang magkakaroon talaga ng malawakang pagbibitiw, baka sumuko ng ICC. Kapag sinarado ang ICC, kinakailangan palayain nila si Tatay Digong. Scenario number 2, hindi mangyari yung sabay-sabay na pagbibitiw, bagamat maraming bibitiw. Ano naman ang epekto nito kay Tatay Digong? Well, siguro kapag maraming bumitiw, bagamat hindi majority ay bumitiw, mag-iisip naman ng ICC. Bakit ba ayaw nila sa ICC? Ang pangunahing dahilan kaya ayaw nila sa ICC dahil nga doon sa pagiging malayang mga bansa. Ayaw nila naghihimasok ang mga dayuhan doon sa mga bagay-bagay na talagang sila lang dapat ang gumagawa gaya ng pag-iimbestiga at paglilitis ng mga kaso, mga kasong kriminal na nangyari sa kanilang teritoryo. At dahil dyan, posible na baka isimi naman ng mga maestrado, sige na nga, para maengganyo yung mga estadong hindi pa bumibitiw na wag nang bumitiw, pag-aaralan natin uli itong jurisdiction ng Pilipinas upang iparating ang mensahe na kaming ICC, hindi kami magpupumilit na magkaroon ng jurisdiction kung ayaw na ng mga estado. Yan po talaga yung pinaka mabuting gawin ng ICC kasi nga po, ang pangunahing kawalan ng interes para manatili maging miyembro ng ICC at para maging miyembro ng ICC ay yung paghihimasok doon sa internal domestic matters gaya ng paglilitis sa mga kasong kriminal na nangyari sa kanilang teritoryo. So ang scenario number 2, para lang ma-convince yung mga bansa na kasapi na wag bumitiw at maengganyo yung hindi pa sumasapi, baka i-dismiss nila ang kaso ni Tatay Digong dahil lack of jurisdiction para ang mensahe, hindi kami magpipilit na magkaroon ng jurisdiction kung ayaw na ng mga bansa na maging kasapi ng ICC. O di ba kapag ginawa nila yan, mawawala na yung alinlangan ng mga estado. Ang Pilipinas, ititigil nila ang paglilitis para sabihin doon sa mga natitirang African states, huwag nyo nang ituloy ang pagbibitiw dahil ito, kinikilala naman namin, unang-una, na meron talagang kalayaan, independyente ang mga bansa ng daigdig at meron silang soberenya at hindi kami magpupumilit na magkaroon ng jurisdiction kung ayaw nyo na magiging miyembro ng ICC. Bakit? Kasi po, hindi tayo nawawalan ng gera. At importante naman na kung nagkakaroon ng matinding labanan at walang gobyerno na makapagbibigay ng katarungan sa mga biktima ng kaharasan, dahil ako naman po, tumayo akong abogado ng mga comfort women, yung mga ginahasa ng mga bansang Hapon, na kailan lang kami nagkaroon ng recognition at desisyon na mali ang ginagawa ng Pilipinas na hindi isinusulong ang interes ng ating mga comfort women para sa katarungan. At ang irony of it, ang napakalaking supporter ng ICC ay Japan, pero ang Japan ang ayaw magbayad ng reparation sa mga ginahasa nila mga Pilipina. Well, ako po talaga naniniwala na kinakailangan kapag hindi gumagana ang mga lokal na hukuman, meron namang mapupuntahan ang mga biktima ng mga pinakakarumal-dumal na krimen para katarungan. Pero hindi po ibig sabihin yan na talagang babaliwalain na ang soberenya ng mga bansa at mga lokal na hukuman. Kinakailangan talaga ang mga lokal na hukuman pa rin ang court of first instance
Dahil kapag hindi po nila binigyan ng pagkakataon ang lokal na mga estado na litisin itong mga krimeneto, mababaliwala ang kanilang pagiging independyente, mababaliwala ang soberenya, at mawawala ang suporta ng ICC. So ngayong nagbitiw ang Niger, at sigurado po ako, susunod ng Burkina Faso at ang Mali, at baka sundan na yan ng Uganda at ng Kenya. Ang tanong, ICC, what's your move? Sabi nga ng awit, ICC, hawak mo ang beat. Pwede ka magpumilit na litisin si Tatay Digong, maging dahilan para mawalan talaga ng tiwala ang mga bansa sa ICC at maging dahilan para sila ay bumitiw na sa pagiging miyembro, or seize the moment. Aminin, walang jurisdiction kay Tatay Digong nang mapadalang mensahe, hindi naman maghihimasok ang ICC sa mga malayang bansa at hindi niya babaliwalain ang soberenya ng mga malayang bansa. Meron pong mga kakaibang pangyayari ngayong araw. Ito po ay yung naulat na ang 3 judges ng International Criminal Court, yung korte na lumilitis kay Tatay Digong, ay nagdemanda sa Estados Unidos para mapabaliwala ang sanctions na inimpose ni President Trump laban sa ICC. Well, para sa ating kaalaman, bago natin pag-usapan itong kasong ito, si President Trump ay nag-order na sang-ayon sa isang batas sa Amerika ng sanctions laban sa ICC, sa mga prosecutors ito at sa prosecutor. 2 dahilan. Unang-una, dahil nagsimula ng investigasyon at mukhang gusto nila kasuhan ang mga kasundaluhang Amerikano na lumaban sa Afghanistan. At pangalawa, dahil dun sa warrant of arrest na inisyu nila laban kay Netanyahu dahil dun sa mga krimen na nagaganap sa Gaza Strip. Now, hindi ko po pag-uusapan yung merito kung tama ba nakasuhan ng mga Amerikano. Pero pagdating po sa ICC, kinakailangan pumayag naman ng mga bansa, no, para magkaroon ng jurisdiction. Tama ang Russia at ang China ay hindi po ever sumapi ng ICC, di gaya ng Pilipinas na panandali ang sumapi. Now, ano ang dahilan at nagsampa ng kaso itong 3 West? Itong 3 West mo po ito ay si Kimberly Prost, si Solomie Balunga Bosa at si Rene Alapini Rene Alapini Gensao ay isang taga-Africa at siya po ay isa sa mga West larawan, no? Ito, tignan natin kung makikita natin itong file na ito. Ayan. Ito po, no, lumalabas. Yan. Yan po si Rene. Kung maalala niyo po, itong si Rene ay isa sa mga West na naglitis kay Tatay Digong sa pre-trial chamber. Sila yung nagdesisyon na hindi dapat bigyan ng panandali ang kalayaan si Tatay Digong at sila rin ang nag-confirm ng charges labang kay Tatay Digong. Bakit sila nagdemanda? Well, nais nilang ipawalang bisa yung order ni Trump na magkaroon ng sanctions laban sa ICC. At ang kanilang basihan, no, sa kanilang pagdedemanda, unang-una, yung mga sanctions ay parusa. Hindi yan para i-regulate lamang, no? Parusa yan dahil gusto ni Trump na madiktahan niya ang mga desisyon ng ICC judges, no? Pangalawa, sinasabi nila na yung batas na ginagamit ni Trump para mag-impose ng sanctions ay hindi legal na basihan para magkaroon ng ganitong sanctions na inimpose si Tatay Digong, ni Tatay Trump laban sa ICC. At ito ay paghihimasok, no, doon sa gawain ng mga huwes na di umano ay para magbigay nga ng katarungan, at ito po ay paglabag doon sa pagiging independyente ng mga huwes. Now, hindi ko rin po i-discuss yung merito ng kanilang kaso. Kaso nila yan, bahala sila. Pero nais kong ipaliwanag sa inyo, ano ang epekto nitong kasong ito sa kaso ni Tatay Digong? Well, unang-una, dahil ang mga West mismo nagdemanda at nagsasabi na yung sanctions ay isang pamamaraan para madiktahan ng korte,
na nagkaroon ng desisyon kay Tatay Digong sa pretrial chamber ay pag-amin na naiimpluwensyahan ng mga bansa at ng mga puwersa ang ICC. Alinsunod po ito sa paninindigan natin na ang ICC ay nakipagsabwatan sa gobyerno ng Marcos para nga po litisin, ikulong sa dahig ang Tatay Digong para maalis ang pinakamalaking tinik sa mga Marcoses sa kagustuhan nilang magkaroon ng Marcos forever. Ang mga mahistrado po, kapag tayo po ay nagsasalilo, isang babae na hawak ang isang palatimbangan, ang isang sword at naka-blindfold, nakatakip ang mga mata, walang pinapanigan, independyente, nagbibigay katarungan sang-ayon sa batas. Pero ngayon po, inaamin ng mga Wes na ang mga hukom ng ICC, gaya rin ng mga hukom dito sa Pilipinas at sa kahit ano pang parte ng daigdig, ay naiimpluwensyahan. Hindi lang po ng kapangyarihan, posible rin po ng pera. Pagdating po dito sa ICC, meron na po talagang mga seryosong issues kung tama ba ang proseso ng pag-iimbestiga kay Tatay Digong. Unang-una, yung chief prosecutor na siya rin binigyan ng sanctions si Trump, si Karim Khan, siya po ngayon ay sinisisanti na dahil pagiging manyakis. Ibig sabihin, meron talagang dagok sa kanyang pagkatao at asahan natin dahil siya naging manyakis doon sa kanyang opisyal na katungkulan bilang prosecutor ng International Criminal Court, ano ba naman yun na talagang yung kahinaan ng kanyang pagkatao ay na-impluwensyahan din yung kanyang desisyon na kasuhan si Tatay Digong. Naroriyan po yung sinasabi ng Marines 18+4 na talagang sila po ang nagpresenta ng mga testigo sa mga ICC investigator taliwas sa polisiya ng ICC na ang mga prosecutors dapat hindi lang humahanap ng ebidensya na magpapatunay ng pagkakasala, kundi maghahanap din ng ebidensya na magpapatunay ng walang pagkakasala ng akusado. Pero dahil ang mga ebidensya ay kinalap galing lamang sa kalaban sa politika ni Tatay Digong na tawagin nating Tridiling na siyang naging utusan ni Marcos Bangag, natural. Ang mga ebidensya na kinalap nila ay ebidensya lamang sa pagkakasala di umano at walang kahit anong ebidensyang tinignan na walang pagkakasala si Tatay Digong. Pangalawa, sinabi rin ng mga Marines 18 na merong at least 2 million na naibigay kay Tridiling. At ito nga po ay para sa mga ICC investigators. Hindi ba kapag ang chief prosecutor na inasahan ng hukuman na mag-conduct ng patas na investigasyon ay ngayon suspendido at mukhang tatanggalin na dahil sa pagiging manyakis, hindi ba mag-iisip ka rin kung talagang nakarating kaya yung parte ng 2 million doon sa mga nag-iimbestiga? Hindi po ako nagbibintang na nakatanggap sila. Ang sinasabi ko lang, hindi ba dahil merong ang lamat ang pagkatao ng prosecutor, may posibilidad na nakarating din sa mga prosecutors yung 2 million na sinasabi ng mga Marines 18. Hindi po natin malalaman yan hanggang hindi mag-imbestiga ang ICC itself. Pero itong kasong sinampa nila, patunay na taliwas sa paniniwala ng marami, taliwas sa mensahe na gustong iparating ng ICC na sila'y independyente at walang kinikilingan, sila ngayon ay umaamin. Oo, naiimpluwensyahan ang hukuman, lalong-lalo na ang ICC. Bakit naman hindi ako nagtataka na naiimpluwensyahan sila? Well, unang-una po, no? Sila po'y halal ng mga estado. Ibig sabihin, utang na loob nila sa mga estado na bumoto sa kanila ang kanilang pagtatrabaho sa ICC. Karamihan naman po dyan, galing sa mga bansa galing sa Africa at mga developing countries ng Latin America dahil itong mga bansang ito ay ginawang requirement ng mga kanilang European colonizers na maging miyembro ng ICC. So natural, dahil sila ay mga taga-third world countries na ang kinikita nila ngayon ay napakalaki dahil nasa dolyares o euros na ngayon ang kita nila, magkakaroon sila ng utang na loob sa mga bansa na humalal sa kanila. Hindi ba tatanaw sila ng utang na loob?
at dahil ang mago sa posisyon ay minura ang mga European diplomats. Hindi ba posible, hindi ko sinasabi na ito'y katotohanan, posible na talaga naman dikta ng mga makapangyarihang European colonizers ang pakikipagsabwatan sa Marcos regime para mawala ang Duterte bilang tinik sa mga Marcoses. Ang sinasabi ko lang, itong kasong ito, pag-amin na ang katarungan sa ICC ay hindi binibigay ng isang babae na merong taklob ang mga mata. Merong mga nakaka-impluwensya at ngayon pumapalag sila dahil ayaw nila yung nag-i-impluwensya ngayon sa ICC. Pumayag sila ng mga Europeans ang nag-impluwensya, siguro, pero ngayon tinututulan nila ang impluwensya ng Amerika. Pero hindi ko rin inisirat ng tabi yung posibilidad na pati mga Amerikano ay kasabwat dun sa desisyon na tanggalin na si Tatay Digong sa Pilipinas. Dahil nga dun sa interes ng Amerika na dapat magamit nila ang Pilipinas bilang ang Singapore warship. Kaya nga, para matanggal na ang mga Duterte, pinakulong na si Tatay Digong. Pero ngayon malinaw na noong mga ICC judges ay pumalag sa interes ng Amerika at gumawa ng desisyon para parusahan ang mga Amerikano dahil sa mga krimen na nangyari sa Afghanistan at parusahan ang Israel dahil sa mga krimen na ginagawa nila sa Gaza Strip, pumapalag ngayon ang mga Amerikano. Totoo po, walang direct na relasyon itong kasong sinampa ng mga ICC judges sa kaso ni Tatay Digong. Pero dahil lang ang ICC po ay isang international tribunal na hindi pa subok, kinakailangan gawin ng ICC, ng mga maestrado, ng prosecution at mga bansang kasapi nito ang lahat para mapatunayan sa buong daigdig at maengganyo yung mga bansa na ayaw pang sumapi sa ICC na walang kahit anong dungis ang ICC at hindi nila gagamitin ang proseso ng ICC bilang sandata para sa mga dahilang pampolitika. Nasa ICC po yan. Dahil sa ngayon po, ngayong kinakalaban na siya at talagang ninanais na ng Amerika, ng Russia, at sa tingin ko pati China na tuluyan na siyang mabuwag, mas importante ngayon na mapaniwala ng ICC ang buong daigdig na sila ay patas, walang kinikilingan, at para makamit yung ganyang kagustuhan, kinakailangan ma-dismiss ang kaso labang kay Tatay Digong dahil sa totoo lang po, wala na po talagang jurisdiksyon ang ICC kay Tatay Digong dahil natulog sa kangkungan, sa pansitan, ang prosecutor, nag-antay sa pangalawang taon na tayo nagbitiw na bago humingi ng abiso para magsimula ng preliminary investigation. Pero samantala, yung pagpipilit nila na ipatuloy ang kaso laban kay Tatay Digong, yan po ay dahilan at itaganin nyo to sa bato para mas marami pang bansa ang bumitiw. Kailan lang po bumitiw ang kauna-unahang European country sa ICC, ang bansang Hungary, pero sa tingin ko po, ang kanilang desisyon kay Tatay Digong dahilan para lahat ng mga bansa sa Africa ay bumitiw na rin sa pagiging miyembro ng ICC. At ang mangyayari, taliwas sa kagustuhan ng mga nagbuo ng ICC, mawawala ng tuluyan ang hukuman na tinatag para magkaroon ng katarungan yung mga biktima kapag ang mga lokal na estado ay hindi na po pwedeng magbigay ng katarungan. The hearing of Tatay Digong sa case conference, second case conference. At itong si Judge Corner, na siya talaga namang pong mukhang patas na judge dahil sinabi niya na siya ay may alinlangang na talagang mag-set ng fixed date sa pagliliti si Tatay Digong kung saan dapat siya ay physically present dahil sa kalusugan at sa edad ni Tatay Digong. At saka nagtanong sa prosecution, ba't ang dami niyong ebidensya tungkol sa mga sinasabi ni Tatay Digong? Kailangan ba talaga yan? No? Yan po ay nagpapakitang patas siya kasi nga ang prosecution talaga ay inaasahan na yung mga nanggaling sa bibig ni Tatay Digong ay magpuprueba yung kanilang intent na pumatay. No? Pero tama naman po si Judge Corner. No? Bakit pa kailangan ebidensya? Yan ay walang ibig sabihin. No? Dahil yan ay mga salisalita ng politiko. Bagamat siya po sa tingin ko ay patas, abay kahapon, nagbabala siya. At ito po ay dahil sa mga nabanggit at nasabi na nung dating abogado ni Tatay Digong, si Kaufman.
Ang sabi niya, binigyan na ng babala itong si Kaufman nung isang pagkakataon na huwag magsalita sa labas ng hukuman. Na mga abogado, lahat ng gusto nilang sabihin sa loob ng hukuman at hindi sa media. At nagbabala rin at umapila rin ang Judge Corner na dahil nga itong kasong ito ay sinusubaybayan, lalong-lalo sa Pilipinas, ang media, wag sana mag-report ng fake news, no? At talagang maging maingat na ang pagre-report nila ay mga tamang mga balita at impormasyon. Pero ang sabi nga niya, bagamat nagbigyan na ng babala ang pre-trial chamber dito sa dating abogado ni Tatay Digong na si Kaufman na wag magiging disrespectful o babastusin ng hukuman, may dalawang pagkakataon na nag-interview pa rin si Kaufman kung saan sa tingin ni Judge Corner medyo nabastos ang hukuman. Ang tanong, ano ba yung mga sinabi ni Corner at tama ba na bigyan ng babala ang mga abogado ni Tatay Digong laban sa mga ganito mga pananalita? Well, tinignan ko po yung mga petsa na sinabi ni Judge Corner at etong nakita ko. No? Yung mga interview na sinasabi ni Kaufman, hindi ko po alam kung talagang yan na interview sa media. Meron po kasi siyang paboritong vlogger na kinakausap at ang tingin ko nga, part of the problem is buti sana kung mainstream media yung kinakausap niya. Hindi. Kasi kung mainstream media, kahit papaano makakasagot siya ng mga tanong na galing sa media para nga mapakita kung ano talaga yung mga katotohanan na gustong iparating ni Kaufman. Pero sa vlogger siya nakikipag-usap. No? Hindi ko pong alam kung itong mga tinutukoy ni Judge Corner ay kabahagi ng interview niya sa isang vlogger. Pero nangyayari nga po dito, hindi natin alam kung talagang nagkakaroon ng interview kasi lumalabas na lang transcript na di umano ay nagkaroon sila ng interview with the vlogger, pero sa tingin ko yan po ay prepared Q&A na. Ano ba yung mga sinabi ni Kaufman na naging dahilan kung bakit nagbabala itong si Judge Corner na sa tingin ko ay patas? No? Well, ito po yung mga nabanggit ni Kaufman matapos mabasura ang, hindi mabasura, matapos ma-confirm ang mga charges kay Tatay Digong, ibig sabihin tutuloy po sa paglilitis na nangyayari ngayon.